Dahil may anak tayong laging nagka-crave ng mga merienda after matulog, kaya ito ang nanay at tatay ay walang ginawa kundi sundin ang gusto ng anak. Dahil nga yung ating bahay andito sa looban ay tayo'y lalabas doon sa labasan. Ayan na guys, papunta na po kami sa highway para kami nga ay pupunta doon sa merkado. Ang merkado ayun po ay market. Kaya ayan, lumiko at pumunta na nga kami dito sa market namin. Pero dahil nga ang layo ng market ay kailangan pa nating daanan itong napakaraming mga aliko-liko. Unay dadaan tayo ng police station bago tayo makarating doon sa malapit sa simbahan. At ito nga nakadaan pa tayo ng sementeryo at dito po sa isang malaking ano ba yung tawag dito? Basta yun na, yung parang mall dito sa amin sa Barangay Ayala. Welcome Barangay de Ayala. Ayan. And bago nga po tayo makarating doon sa ating patutunguhan ay dadaan pa tayo ng mga 4 o 5 planta ng sardinas. Dahil nga yung aming barangay, ito po ay capital city, ano ba yung tawag? Basta capital city of sardines, Zamboanga. And dito po yan makikita sa aming barangay, Barangay Ayala. And ayan nga guys. At isa po sa mga dinaanan ng planta ito guys, itong green is isang planta din ito ng sardinas, and dito sa left side niyan is another planta, magkaharap lang sila. And ayan nga guys, yan is school yan siya, and then dito sa right side is another planta na naman guys. Basta napakaraming planta dito sa amin sa barangay, hindi ko lang mabilang kung ilan. And ayan nga, malapit na tayo sa aming market. Kaya ayan, nag-slow down na lang po kami para kami ay liliko dito sa left side. Dahil dito po ang aming market sa left side banda. At dahil nga mga alas 2 ito ng hapon, ayan, kaya tirik na tirik ang araw. Kailangan naming mag-market ng alas 2 guys kasi magigising na sila ng mga 3 plus, ganon. Kaya dapat pagising nila ay may nakahanda ng merienda. Kaya ayan, papasok na po kami sa aming market. Opo, sama ikaw dyan. Pero hindi pala dahil nakatulog ka. Ayan na nga, at dyan na tayo sa aming merkado. Kaya tayo ay pipili na ng ating mga lamas-lamas para sa ating binignate. Ayan, kabalo ba sa binignate? Binignate yun siya sa Bisaya, day. Kaya yan, kumuha na ako ng ating 1 kilong glutinous rice and another 1 kilo of brown sugar. Una is tiningnan ko half lang yun, and then bagong isip ko kaya nag 1 kilo na lang. At bumili na nga tayo ng 1 kilong gata dito. And yung sago, ang hinahanap po nga dyan sa sago guys, is yung luto na sana. Pero wala po silang ganon. Kayang hilaw na lang binili natin. At nilaga natin yan ng 48 years. At ayan nga guys, sa nakikita nyo, yan lang ang binili natin. Pero nag-cost ng 280 something yun doon. Hindi pa kasali yung saging na yan at saka kamote. Ayan, ang mga saging guys, kawawa. Alam mo, yung parang bubot pa and then napilitan na lang maghinog dahil nga para maibenta na lang. And itong kamote nga, bumili ako nito ng 1 kilo. Pero mabuti na lang at hindi 1 kilo yan. Dahil nga pagdating ko ng bahay, ay, marami namang bulok kaysa sa maganda. At nakita nyo yung manok guys, bumili pala kami doon para sa aming ulam. Kasi gusto ko magsabaw kami ng night save na manok. At ayan na nga, pagdating namin ng bahay, ay ginawa ko na yung ating pang merienda. Ayan, hindi ko inubos yung ating glutinous rice. Dahil after natin, or ilalagay natin yung doon ng tutunawan natin sa tubig at ilagay natin sa ating luto na binignate. Ayan, nakikita nyo guys, nagugas lang ako doon ng aking kamay, pero dyan ko ginawa sa ating glutinous powder. Charot, hindi. Kasi ang ginawa ko nga dyan is binabasa-basa ako ng tubig. Tansya-tansya lang. Tansya-tansya lang nga para ma-estimate lang natin yung kanyang pagkabasa para pagbilog natin hindi na siya masyadong malata and hindi din masyadong matigas. Ayan, seryoso si Inday sa pagbilog-bilog. At ayan na nga ang ginawa ko dyan sa ating kamote at saging ay nilaga ko muna as hindi naman siya as in super luto, parang half cook lang. And ayan na nga po ang ating ginawang glutinous na balls, and then nilagay ko na po yung gata dyan. Hindi ko alam guys kung ganito rin kayo magluto ng inyong mga binignate, pero sa akin ganito ko siya lulutuin.
iba-iba naman po yung way kong pagluto. Depende na lang sa mood. Ayan, una-una nilagay ko yung gata at saka yung aking sago kasi nga yung sago ko is nagkadikit-dikit na sila. At saka nilagay ko na nga itong kamote at saging doon sa ating gata. And then, hinalo kay hukay, at saka dinagdag ko lang din yung mga balls natin. Yung balls, hindi ko na nilaga kasi madali lang naman yung siyang maluto. And ayan, nag-add na ako ng sugar. Yung sugar, hindi ko naman inubos yung 1 kilo guys kasi masyado na ring matamis. Ayan, unang-una is kaldero yung nilagyan ko pagluto. But, sa huli, nung nilagay ko na yung mga lamas, ay hindi pala kasya doon sa aking maliit na kaldero. Kaya humiram ako sa kapitbahay ng malaking kaserola. Okay lang yan, humiram ako sa kapitbahay ng malaking kaserola guys. Kasi itong aking niluto is hindi lang naman kami kumain. Buong barangay. Charot. Ganito kasi kami magluto ng mga merienda dito guys. Kasali ang mga silingan. Ay, ayan na nga. At nilagay ko na yung ating glutinous powder na tinunaw ko siya sa tubig and then nilagay ko siya dyan para lalapot-lapot yung ating binignit. O, diba? It looks so yummy. And ayan, yan na po ang last part. And then, ayan, nung naluto na lahat, ganyan na po kayami yung ating binignates. Kaya, guys, thank you for watching pala for our short video. Ay, hindi na pala ito short kasi more than 6 minutes na pala itong ating video. Bye!